Yun. Yan, di ba mas nakakatakot yung lahat ng pepresentahan mo, mag-aabil sa'yo kagad. Di ba? Matakot ka talaga nun. Tapos wala kang ano, wala kang struggle na nararamdaman. Yung pagsali mo sa supremacy, lahat-lahat na lang nakaano siya, nakaayos. Yan, matakot tayo niyan, 'di ba? Kaya yung ano, yung struggle, failure, number one siya. So yung mga itatopic natin, overcoming yung mga failure na darating sa atin. Kasi mostly, yun yung nai-encounter ng lahat dito. Mapapansin ninyo, kung sino yung top earner, sino yung kumikita ng malaki, wala siyang pakialam. Hindi naman lahat. Yung example natin ha, sa lahat na nandito. Hindi naman ng lahat ng pinatok nyo sa akin, nag-pay in eh. Tama? Yan. Pa-type naman, tama. Yun. 'Di ba? Hindi naman lahat ng pinatok nyo sa akin, nag-pay in. Hindi naman lahat ng ano, ng nilapit nyo sa akin, nag-avail. Pero alam ko yung rule ko. Ang rule ko, ilalatag ko lang yung marketing plan sa kanya the best way na maiintindihan niya na excited ako. Kasi kapag lahat kayo, ang lahat ng pinatok nyo sa akin at nag-avail, Diyos ko, matakot tayo. Diba? Mawawala na may mawawala sa atin. Kaya natural lang yun. So every time ganyan, di ba hindi na natin natatopic yun? O example natin kay Sir Darwin, pay in na sana dala na yung pera. Pero umatras. Di ba? Hinayaan ko. Kasi bakit? Magiging sakit lang kasi sa ulo yun kapag pinilit ko. Kaya hinayaan ko na siya. Tama? Kung papasok siya, pumasok siya. Basta walang sapilitan. Ayoko siyang pilitin nung time na yun, kaya naman, pero walang push na nangyari kasi nakikita ko na magiging sakit ko siya sa ulo. O kaya 'di ba, next na agad. So natural lang 'yon na may mga ganun. So in short, kung nakakaramdam tayo na yung mga tinotok natin hindi nag-a-avail, okay lang 'yon, 'di ba? Pag may pinotok kayo sa akin, hindi nag-a-avail, hindi naman natin tinatopic. Next agad. So next lang tayo, mabilis tayo mag-next. Hindi na siya itatopic pa. So, hindi na mapapakilala guys kasi alam ko naman kilala nyo na ako at nagsasawa na kayo sa akin. Ayun, di ba? Wala kayong choice ngayon. Di ba? So, ano na tayo? Yun. Punta tayo sa pinaka-topic agad natin. Yan, kasi bukas maaga pa si Ma'am Cheryl nagpapaano na may guest. Yun. Ano tayo? From beginning. Yan, di ba mabilisang PowerPoint presentation to. Yan, talagang ano. Kanina, kita kami ni Sir Lawrence sa Bacoor. Tapos, tawag nito, ayun nga, nakausap yung isang leader. One-on-one yun, mga maybe siguro 5 hours, 6 hours natin siyang gagawin. Magsiset tayo ng date, kailan. Kung Webes, siguro hindi pwede lahat kasi iba dito may work. Sunday siguro, yung pinaka-best na okay ang lahat. 'Di ba? Doon tayo doon tayo yan, doon tayo kumbaga mag-check sa pahingi ng logo ang ganda. Sige sir, bigyan ka namin. Hindi sir, nandun sa ano natin. Sa GC ng Alpagidjo nandun yung logo natin. Nandun lahat, kompleto tayo. Yan. So yan, so ito ang topic natin ngayong gabi. Ba't ayaw mag-go? Yan. So, success towards difficulties. So, ibig sabihin, kung may map road tayo, di ba, hindi po pwede na gusto mo walang rough road, wala kang lubak. Kunyari, pupunta ka ng, from office to, from your home, papuntang office, hindi pwedeng hindi ka lubakin. Hindi pwede na ang gusto mo paglabas mo ng bahay mo, papuntang, kunyari, pupunta ka ng mall. Yan, para applicable sa lahat. Punta ka ng mall, labas ka ng bahay, o kaya pumunta ka ng palengke, lumabas ka ng bahay. 'Di ba? Ano 'yun, paglabas mo ng bahay, hindi ka makakalanghap ng usok, 'di ba? Hindi ka maiinitan. Pagdating mo doon, walang kahirap-hirap, tapos may sariling nagbibitbit ng mga pinamili mo, 'di ba? Hindi. Pag pumunta ka doon, may difficulties ka, mamimili ka lang eh. Tama? Pero wala ka ng pakialam kasi sanay ka na. So since dito, sanayin natin yung sarili natin dun sa mga difficulties, sa mga objection, sa mga rejection na darating sa atin. Wala na tayong pakialam. Para yung mambabalot. 'Di ba yung mambabalot, pansinin natin. Again, ano lang yan, sigaw lang siya ng sigaw ng balot, balot, balot.
Wala siyang pakialam kung bibili ka o hindi. Pero bago pumatak yung araw, 'di ba yung araw, lumiwanag, magtataka ka na ubos yung balot niya. So same dito, sigaw ka lang ng sigaw, "Motor! O itlog!" 'Di ba? Sigaw mo lang yung paninda mo, post ka lang ng post, wala kang pakialam. May magsabi man sa'yo, "Ano ba 'yan, yung wall mo puro na lang motor, yung wall mo puro na lang itlog, yung wall mo puro kape." Wala tayong pakialam. Kasi bakit? Hindi sila yung magbibigay sa atin ng laman ng kaldero. Tayo ang maglalaman ng kaldero natin, hindi ibang tao. Makinig ka lang doon sa tao na yun kung nandyan siya in times of difficulties mo. Ma-hospital ka, mag-retire ka, hindi siya magsasawa sa'yo. So kung wala kang makikitang taong ganun, sabi nga nila, walang ibang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw. So mahalin mo muna yung sarili mo bago iba. So kapag yung sarili mo, nabigay mo yung kumaga yung pangarap mo, mas magiging masaya ang mga tao sa paligid natin kasi mabibigay natin yung pangarap din nila. So ngayon, ano muna tayo para tayong kabayo? Yung may tapahoho, yun ba yung may nakaganon sa kabayo? Wala tayong ibang nakikita kundi si supremacy, yung success na makukuha natin dito. So actually, ito muna yung topic natin. So next week, ako na lang siguro para nakakonekta ito doon sa how to build strong network natin. So ayoko siyang itopic ngayon kasi ayoko siya yung pilit. Kailangan hinug siya. Nakumpleto ko yung PowerPoint presentation niya para manggigil ka bakit nandito ka sa Supremacy International. Yan. So, we convert crisis to opportunities. So, hindi mo kailangan na yung crisis na dumarating sa'yo, yun ang papansinin mo. Imagine ha, nagbukas ka ng tindahan. Pagbukas mo ng tindahan, 'di ba hindi naman kita agad ang hinahanap mo? 'Di ba ang tinitignan mo nun kapag kumita ka, paano mo pa i-improve yung tindahan mo? Paano mo pa dadagdagan yung stocks mo? 'Di ba wala ka naman pakialam sa income? Kumita ka ng konti, pero ibabalik mo ulit sa negosyo mo para mas lalong lumago. Bakit pagdating kay Supremacy International, kumita ka, ang gusto mo kumita ka na lang ng kumita, pero ayaw mo na siyang, kumbaga ayaw mong mag-invest, 'di ba? Para mas lalo siyang lumago. Paano yung investment? Paano siya lumago lalo yung negosyo? Number one, baka single account ka pa lang. Pag single account ka pa lang, iba ang kilos ng maraming account sa isa ang account. Sinasabi ko po yan, hindi dahil sa gusto ko kayo mag-add ng account ha. Noong time na nag-start ako sa network industry, sinabi sa akin yan ng mentor ko. Iba ang sugal ng isa lang ang account sa sugal ng maraming account. Kung gusto mong tumama sa industriya nito, sumugal ka ng malaki. Kasi hindi ka makakatulog, hindi ka papayag na wala kang resulta. Kaya nung time na yon, yung buong pinagbentahan ko ng kotse, inad ko ng account, naka 10 accounts ako sa past company ko. Kaya 4 months nagkaresulta kagad ako. Dito sa Supremacy International, total of account ko is, nag-start ako ng 7, tapos nag-add ulit ako ng 7, plus 5 nung ano, noong Monday. Monday ba? Tuesday, nag-add ako ng 5. So, total of 19 na lahat yung accounts ko. So, imagine ha, ba't ko ginagawa? Kasi ang goal ko, makapasok ako sa elite, yung 31 accounts. Kasi iba kapag pasok ka sa 31 accounts. So, kaya ginagawa ko niyan, makabenta ako ng products, ipunin ko, add na naman ng account. 30% ng income ko, i-add ko muna ng account. Kasi bakit? Iba yung kilos ng maraming account sa kukonti yung account. Kaya nagmamadali, hindi ka papayag ng wala kang ginagawa. So kung mapapansin nyo paminsan, ang tagal ko mag-reply kasi may mga pinipresentahan. For example, bukas ng umaga, yan, sakto, 8 a.m., wala naman akong gagawin pa niyan. Yan, kinuha ko na yung kay Ma'am Cheryl. So kung may mga ganyan kayo, PM nyo lang ako kasi pag hindi ako available, magsasabi naman po ako. Yan. Yon. Tapos, ayun na yung slide ko. Yun. So, number one,
'di ba? Sa success, 'di ba, towards difficulties, 'di ba? So ibig sabihin niyan babalik ta rin natin 'yan. Difficulties towards success. So it's up to us kung paano natin titignan yung success. 'Di ba? So tanggap natin na once na gusto natin maging successful, makakaramdam talaga tayo ng obstacle, rejection, crisis, difficulties. Kahit magnegosyo ka, kahit magtrabaho ka, mararamdaman mo 'yan. Bakit nung nag-Supremacy International ka, sensitive ka na, 'di ba? Eh, hindi ka nga pinayaman, eh, tama? Real talk tayo, ha. Ayokong masaktan kayo, pero realidad tayo. Real talk. 'Di ba nasaktan nga tayo, eh, nakakaramdam tayo ng crisis, difficulties, objection, rejection sa trabaho natin, sa sideline natin, sa bahay natin, eh, hindi naman natin ikayayaman, wala nga tayong pakialam. Bakit ito? Ikayayaman natin, pero bakit sensitive tayo? Remember guys, walang sensitive, walang mayaman na sensitive. Lahat 'yan ng mayaman, batot manhid, 'di ba? Batman. Batot manhid. So in short, tanggapin natin 'yan, hindi na natin kumbaga pagtatawanan mo na lang. May nag-reject sa'yo, may sinabihan ka ng kung ano-ano, pagtawanan mo na lang. Kasi kapag nagawa mo na 'yan, mabilis na lang sa'yo ang lahat. Pero kapag natatapik mo pa siya, example, ay ni-reject kasi ako, yung ano ko, yung buong araw ko na-reject ako, pay in na sana, kaso hindi pa. Parang yun na yung buong araw mo. Instead na makuha mo yung success para sa'yo, nasa difficulties ka pa rin. Ayaw mong pumunta dun sa success. Pinapatagal mo lalo yung proseso. So, ano mo na siya, iwasan mo na. Diretso ka kagad dun sa bunga. Bilisan mo para makuha mo kagad yung bunga na kailangan mo. Yan. So, number 1, conquering your doubts. Maybe ngayon, nakakaramdam ka pa rin nagdududa ka sa company. Totoo ba na yung company natin hindi scam? Totoo ba na yung company natin okay? Totoo ba na yung company natin talagang yayaman ako? Guys, kung may duda ka pa sa company natin, promise malayo ka pa. Imagine, member ka na ni Supremacy International, naglabas ka na ng pay-in mo, nagduda ka pa. 'Di ba? So, member ka na, nagdududa ka pa. So, imagine, naligo ka na, magsabon ka na, magbanlaw ka na, huwag ka na magduda. Nandito ka na eh. Kung meron kang room sa pagdududa, dapat hindi ka muna nag-member. So, since member ka na, ibigay mo na yung 100% mong belief system sa company na dito, legal yung company natin. Yung company natin talagang payayamanin tayo. Tanggalin mo na yung doubt mo kasi pag may duda ka pa, promise, malayo ka pa. Mahihirapan ka talagang gawin si Supremacy International lalo na kapag may nagbubuyo sa'yo, ang buyo sa'yo is, ay, si Supremacy, may nabasa ako niyan, scam daw yan. Ay, si Supremacy, yung order daw niyan, ganyan-ganyan. Ay, si Supremacy, pag umorder ka daw niyan sa franchise, isang buwan daw bago dumating. 'Di ba? Kung ganyan si Supremacy International, siguro hindi siya aabutin ng mag 6 years na tayo. Siguro hindi tayo nag-expand sa Visayas. Siguro hindi tayo mag-i-expand sa Davao kung totoo 'yan. Kasi kung kilala talaga nila si Supremacy International, naintindihan nila si Supremacy International, malamang sa malamang kasama na natin siya ngayon, kagaya mo. So ikaw yung nakaintindi, 'di ba? Ikaw yung nakapangalan dito, ilaban mo yung company. Hindi pag sinabihan ka ng scam, nagduda ka na kagad. Eh, kasi sabi ng nanay ko, scam daw eh. Ay, sabi kasi ng kapatid ko, scam daw. Ikaw yung nakapanood. Ikaw yung nakasama namin. 'Di ba? Ikaw yung nakakita ng marketing plan. Dapat ikaw yung magtanggol. Masasabihin mo, ay hindi scam si Supremacy, gusto mo sumama ka sa akin. Oh. O kung ayaw niya, diwag. Ikaw, ilaban mo kasi ang nilalaban mo, hindi lang yung company, kundi yung pangarap mo rin. Kasi sayang, nandito ka na. Tapos nasabihan ka lang ng masamang espiritu, nakinig ka kaagad, di ba? So tanggalin na natin yung doubt sa company.
Mahalin na natin yung company natin, maging obsessed ka sa company. Paggising mo, buksan mo yung dashboard. Type dashboard daw, guys. Yan, pa-type ng dashboard. Ala. Ba't lumaki? Ba't lumaki? Yun. Yan, pa-type ng dashboard. Di ba? Imagine ha, tignan mo yung dashboard mo. Log-in ka. 'Di ba? Log-in ka. Araw-araw pagising mo, i-login mo yung account mo. Bago ka matulog, i-login mo ulit yung account mo. So kapag nag-login ka, nakita mo zero. Tapos matutulog ka ulit mamaya, nakikita mo zero ulit. Magnilay-nilay ka na. Anong ginawa ko buong araw? Bakit to zero? So bukas, login ka pa rin. Kahit alam mong zero yan, i-login mo pa rin. 'Di ba? Para makita mo. Paano ba lalamanan 'to? Maaalala mo lahat ng tinraining sa'yo kasi hindi wag kang papayag na pag-login mo pagkagabi bago ka matulog, zero na naman siya. Ang goal mo, malamanan lagi yung dashboard mo. Yun yung umpisa ng kitaan mo dito. Ha? So, tanggalin mo na yung doubt sa company. Promise dito yayaman tayo. So, kailan ka ba magsasabi na totoo si Supremacy yung 15,000 na motor? Yung 15,000 na motorcycle achiever natin, pasagasaan namin sa'yo. Di ba? Sasabihin namin, ay ito, di ba, si Sarael, may duda pa sa company. O, 15,000 na naglabas ng motor, sagasaan niya si Sarael para maniwala siya naglabas lahat ng motor. Di ba? Ayun ba yung gusto mo? Masagasaan ka nun para maniwala ka na maglalabas talaga tayo ng motor dito? Oh, anong gusto mo? Yung 350 na physical store natin ng KX, dalawin mo lahat para maniwala ka lang na yung company natin totoo, payayamanin ka, kikita ka talaga ng malaki. 'Di ba? So kagaya ngayon, hanggang 26 na lang, Sabado. Pag login mo zero, bago ka matulog sana 5,000 ang laman yan kasi 5,000 ang direct referral natin. Tama? Huwag kang papayag na matatapos yung 5,000 direct, wala kang direct. Tama? So tanggalin na natin yung doubt sa company natin. Kasi bakit? Number one, professional yung presidente natin, chairman natin, at saka dalawang vice president natin. Hindi yan nila itataya yung pangalan nila para lukuhin lang tayo. Mas meron pa sila kaysa sa atin. Di ba? Pag tinignan mo ngayon, mahihiya pa nga tayo. Imagine mo ha, yung Rolex pa lang. Tama, pag tinignan mo yung Rolex, kahit anong ari-arian ang meron sa atin, kulang pa yung ari-arian natin sa Rolex lang na 35 million. Tapos tayo nagdududa. Tayo, naglabas lang tayo ng magkano. Pero part na tayo ng company. Mas malaki pa nga yung kita natin sa company. Hindi tayo nagpapasweldo, wala tayong binabayarang renta, wala tayong kuryente, wala tayong business permit. Pero 70% ng pay-in na pupunta sa atin. Napaka-generous ng company natin, kaya mahalin natin. Okay lang ba yan? Bigyan natin ng pa-type ng supremacy sa mga nagmamahal sa company natin. Kasi imagine ha, tayo lang yung mababa ang entry, 15,000. May chance ka pa magkaroon ng 5,000 na direct. Pairing mo 1,500. Unang pairing mo 5,000 pa. Imagine ha, ganun tayo kalab ng company kasi ang goal ng company, maging trophy nila tayong lahat na marami silang nabago na buhay. Hindi tayo kailangan perahan ng company kasi mas may pera sila sa atin. Promise, kilalanin nyo yung mga may-ari. Di ba doon mo masasabi na, alam, may resort sa Siargao. Ano, yung five star na na tawag nito na resort sa Siargao. ISO certified yung multi-billion na construction company. Tapos i-scamin ka sa halagang magkano? 15,000. So hindi. Tanggalin mo na yung duda mo sa company natin. Promise, ito na. Nandito na tayo sa tamang company, nasa tamang leadership na tayo, na alam nating hindi tayo peperahan. Sa ibang company, guys, unang yumayaman ang may-ari bago dealer. Mas malakas kumita yung may-ari kaysa sa dealer. Dito sa Supremacy International, mas malakas kumita ang dealer kaysa sa company. Kaya sabi ko sa sarili ko, ilalaban ko to kasi ito yung leadership. Guys, kilalanin mo lang, promise.
Mababaliw ka talaga. Kung nabaliw ka dati sa dating company mo, at ngayon may mga doubts ka kasi syempre may mga past experience, tanggalin natin yon. Aralin nyo po yung company, kilalanin ninyo. Masasabi mo sa sarili mo, ang swerte mo nandito ka sa Supremacy International. Okay lang, thank youhan natin yung ating mga sponsor. Patype, thank you. Pangalan ng upline po ninyo. Yan, kasi dinala ka dito sa Supremacy International. Next natin. 'Di ba? Sa Conquering Your Doubt, ang tagal ng ano ka. Yan, yan. Thank you rin. Welcome, Sir Ismael. Yan, yan. So, about the business. So, conquering your doubts about the business. 'Di ba? Kung totoo ba talagang magkakamotor. Baka mamaya, kaya wala kang pay-in kasi ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka ganun ka sold out na yung mapapapasok mo sa Supremacy, may ilalabas niya yung motor niya. Kasi kung ikaw hindi ka sold out, promise, wala kang makukuhang pay-in. Dapat yung belief system mo, wala kang doubt, pag ito pumasok sa akin, matutulungan ko to na makapagpalabas siya ng motor. Imagine 15,000 plus na ang naglabas ng motor. Sa team nga natin ngayon, may bago tayong motorcycle achiever, bagong pay-in lang si Sir Darwin Apuya. Yan, congratulations Sir Darwin. Imagine ha, si Sir Darwin, isa sa mga living testimony natin na ilabas yung motor through Supremacy International kasi hindi kakayanin ng requirements niya. 'Di ba? Pa-type naman ng tama, Sir Darwin, kung tama yung sinasabi ko. At pag mali, pa-type naman ng mali. Ay, nagdadrive si Sir Darwin. Wag. Yan. 'Di ba? Pag may time ka na, Sir Darwin. Yan. Oh, si Sir Darwin, tama. Yan, si Sir Darwin, para makilala po ninyo guys, ang sponsor niya, napakamahiyain, pump girl sa Sea Oil. Imagine ha, isang mahiyain, pero yung belief system niya, na magkakaroon siya ng motor sa Supremacy International at yung mga maisasama niya sa Supremacy International magkakaroon rin ng motor, eh di no doubt magaan yung linya nila. Kasi totoong may motor, talagang naniniwala sila, wala silang duda. Kasi mamaya nagre-recruit ka na nagre-recruit, pero nagdududa ka, hindi talaga yan sila mag-aabil. Kasi nararamdaman nila, hindi mo napapansin, half-hearted ka. Pero pag nakita nila na 100% naniniwala ka, sasama sila sa'yo. Example natin, eroplano. Sasakay ka ng eroplano. Manila to Taiwan. Pero, pagsakay mo ng eroplano, may 0.1% ha, na magka-crash yung eroplanong sasakyan mo. Sasakay ka pa ba? 'Di ba hindi ka nasasakay kasi matatakot ka, baka yung 1% na yun, ikaw yung matamaan na magka-crash yung eroplano? Same din dito. Kahit 1% yung doubt mo, mahihirapan kang gawin si Supremacy International kasi nga nagdududa ka. Tanggalin mo na yung duda mo sa business. Kasi ang dami na naglabas ng motor. Gusto mo rin patunayan sa mga nagsabi sa'yo na saka na lang ako sasali kapag naglabas ka na ng motor. Kaya tuloy na sinabihan ka ng ganyan, nagda-doubt ka na sa sarili mo, totoo ba na makakapagpalabas ako ng motor? Nung pumunta ka sa opisina, nandami na naglabas ng motor. Pinakita sa'yo kung gaano karami naglabas ng motor. Siya na hindi nakarinig ng presentation, naniwala ka. Pero doon sa tao na nakapagpalabas ng motor, hindi ka naniwala. Imagine parang ganito lang yan, gusto mo maging successful sa ginagawa mo. Kanino ka makikinig? Doon sa walang alam o doon sa expert na? Example, nagbi-business ka. Kanino ka makikinig para lumago yung yung negosyo mo? Doon sa tambay, sa empleyado, o doon sa expert kagaya kay Henry C.
Type ka doon sa tambay, kung sa tambay ka naniniwala, o doon ka sa expert, type expert, kung sa expert ka naniniwala. Diba? Check mo. Diba? Kung gusto mong maging successful, sa expert ka lumapit. Huwag kang makinig sa hindi naman expert. Diba? Kagaya ng pag binigyan ka ng chance. Si Henry C. buhay pa, tuturuan ka niya paano magkaroon ng multi-million na negosyo. Diba sa kanya ka makikinig? Hindi ka makikinig kahit kanino. Same din dito. Wag na wag kang makikinig kahit kanino. Focus ka lang. Ito lang. Alam mo sa sarili mo, doubt, tanggalin mo yan. Si Supremacy International is the best network company ngayon sa Pilipinas. Yan. Next natin. About your decision to join. Maybe, nagkakaramdam ka pa rin ng doubt. Tama ba na sumali ako sa Supremacy? Sayang yung 15,000 ko. Tama ba yung ginagawa ko? Lalo na kapag wala kang pay-in, nararamdaman mo yan eh. Tama ba na sumali ako? Tanggalin mo yan kasi nandito ka. Nag-free ka ng ilang gabi kasi kung masaya ka na sa buhay mo, sa totoo lang, hindi ka maghahanap ng opportunity. Kaya ka naghanap ng opportunity, nagbakasakali ka na dito mo makukuha yung emptiness, 'di ba? Yung parang kulang, parang may gusto kang mapatunayan, may gusto kang madagdag sa buhay mo. Ito 'yun. Bumalik ka sa rason bakit ka sumali. Every time makakaramdam ka ng doubt na totoo ba, tama ba yung desisyon kong sumali ako, balikan mo yung nabaliw ka ulit. Bakit ka sumali? Kasi para maulit-ulit sa'yo yung reason. Every time may decision ka, may doubt ka, attend ka ng training. Every time may training, wag na wag kang papayag na wala ka. Kasi ito yung charging point mo, lalo na pag nane-negative ka. Ito yung charging point mo. 'Di ba yung cellphone nga nalulobat eh. Tayo pa kaya? 'Di ba nalulobat din tayo? So ang pang-charge natin, training. Kaso Martes nalobat ako, puro negative. Bago pa man din ako, tawagan mo yung upline mo. 'Di ba? Si upline, i-DDOT ka niyan, ipapaalala niya sa'yo yung why mo. 'Di ba? Ano yung attitude na kailangan natin pag ginawa natin yung system, negosyo na to, yung belief system mo sa company mo, 'di ba? 100% itodo mo. Ha guys, so ibig sabihin, lahat to tanggalin mo na. Yung doubt sa company, sa business, at yung decision mo na kung tama ba na sumali ka, tanggalin mo yan. So ito yung new day mo na mag-start ulit ng bago. So wag kang papayag. Again, gising ka mamaya, buksan mo yung dashboard mo, matulog ka. Bago ka matulog, buksan mo yung dashboard mo at pag hindi nalamnan yan, 'di ba? Wag kang papayag bukas wala siyang laman. Maghanap ka talaga ng prospect. Parang ganito yan eh. Di ba pag nangangailangan ka ng pera, i-turn mo siya into emergency. Di ba pag nangangailangan ka ng pera, kayang-kaya mong gumawa ng paraan, hindi ka naman tinuruan mangutang eh. Pero natuto kang mangutang. Same dito. Lumalabas yung burning desire mo kung gusto mong malamnan yung dashboard mo. Kahit anong gawing turo sa'yo, kung wala yung burning desire, kahit anong gawin mong attend ng training, kung wala yung burning desire, mahihirapan ka din. So, kailangan meron kang burning desire. Ito pa, attend tayo 'di ba ng training? Oh. Pag umaattend tayo ng training, guys, huwag kang papayag na hindi ka nagsusulat. Sulat ka talaga. Kasi ito yung ituturo mo sa mga magiging mga downlines mo balang araw. Kasi maybe next year ko na to itapik, sayang naman. Kung na itapik mo to sa downline mo, 'di ba? Naturo mo kagad sa kanya. So susulat nyo 'yan. Huwag kang papayag yung notebook mo hindi mo masusulat. Sulat ka. Kasi darating yung time, ikaw naman ang magtuturo sa mga downlines mo. Kailangan kasi yung mga downlines natin, para yung mga baby, aalagaan natin. 'Di ba? Hindi yung bibibihin mo ha. Ibig sabihin, tuturuan mo.
So, ano yung ituturo mo sa kanya para lumaki siyang tama kung wala ka namang ituturo? Yes, uma-attend ka ng training, pero physically present ka, pero mentally absent. Pag may chance, alam niyo yung pinakamadidisiplina kapag uma-attend ng training, buksan mo yung camera mo. Huwag mong papayagang naka-close. Kasi pag naka-close yung camera mo, hindi ka attentive doon sa training. Kasi bakit? Nakahiga ka, ang importante, nalagay yung pangalan mo. Yes, nandyan ka. Pero hindi mo nakukuha yung pinaka-essence ng training kasi nga, hindi dito yung focus mo. Samantalang pag naka-open yung camera mo, wala kang choice, nakikita ka eh. Nakikinig ka, nagsusulat ka. Ang disiplina, magmumula siya sa sarili natin, hindi sa ibang tao. Sabi nga nila, 'di ba? Pag ginawa mo ang network industry, 95% ikaw ang gagawa. 5% lang si upline. Maliit na bagay si upline, pero siya ang magiging bird's eye mo para gawin yung negosyo na to. Para maiwasan mo magkamali at iwasan mong tumagal yung resulta mo. So para kung ayaw mong tumagal yung resulta mo at magkaresulta ka kagad, tanggalin mo na lahat to. Belief system sa company bigay mo. Ilaban mo talaga para kang sundalo. Ako nung bakit ako nagkaresulta agad, ginawa kong ako yung sundalo ni Supremacy International. Ilalaban ko to ng patayon. Subukan mo sabing scam. Ibaon kita sa lupa. Di ba? Wag mo namang sabihin. Hindi tayo nag-aaway ha. Yan, di ba? Scam ko dyan. Di ba? Mas in-scam ka pa nga ng jowa mo eh. Di ba? Kaysa kay ano. So imagine na, ilaban mo. Wag kang papayag. Hindi naman makapag-away ka. Pero hindi ka makikinig. Di ba? Hindi mo kailangan makipag-away. Pero hindi ka makikinig. Kasi ito yung future natin. Ito yung retirement fund natin. Yan. So number two, sa topic natin, nangyari dito sa tab ko. Yan. Overcoming your fears. 'Di ba? May mga iba rito natatakot. Ano yung mga natatakot sila? How to conquer your fears of starting a business. 'Di ba? Not knowing where to start. Kaya ka natatakot kasi hindi mo alam paano magsimula. 'Di ba? Kaya lumalabas yung mga reasons mo na, ay, busy kami sa bahay. Ay, ano, tawag nito, yung busy ako sa work. Wala akong time kasi hindi mo alam paano magsimula. So, paano ba magsisimula? Simulan mo sa prospect list mo. Sulat mo mga prospects mo doon. Lapit ka kay upline up. Ito yung mga prospect ko. So, paano natin to up matotok? 'Di ba? Post ka. Nandyan yung script. Simulan mo. Hanggang hindi mo sinisimulan, promise yung doubt, yung fear, nandyan yan. Hindi mo yan ma-overcome. Kailangan mong harapin. Pansinin nyo ha. Example, multo. Yung mga hindi pa nakakakita ng multo, sila yung takot na takot. Pero yung mga nakakita na ng multo, di ba? Sila naman yung wala nang pakialam. Nakakita lang sila ng ganyan. Di ba? Same dito. Kailangan mo i-overcome yung fear mo. So, not knowing where to start, simulan mo na. So, kung nangangapa ka paano simulan, nandyan yung upline mo. Hingi ka ng advice kasi hindi manghuhula si upline kung saan tayo nahihirapan. Ha? Another, I don't know anything about the business. 'Di ba? Kaya ka natatakot, marami kang reason kasi ayaw mo matin ng Zoom. Yes, tinatamad ka na. Kasi alam ko na yan. Kung totoong alam mo na si Supremacy International, dapat marunong ka na maglatag ng marketing plan. Marunong ka na rin mag-training. So, ikaw na yung host. Hanggang hindi ka nag-hosting, hindi ka nagtitraining, hindi ka nagpipresent. Hindi mo pa alam si Supremacy International. Hindi mo pa rin alam ang motorcycle program. So, paano mo malalaman? Attend ka ng motorcycle program natin. Attend ka ng franchise. Yung franchise natin, 4 na beses sa loob ng isang araw. Yung motor natin, 1 beses sa loob ng isang araw. Araw-arawin mong attenan. 'Di ba? Para ma-overcome mo yung mga fears mo. Para mas maintindihan mo si Supremacy.
Wag mong umpisahan yung inip, wag mong umpisahan yun, "Ay nakakatamad." Kaya yung nakakatamad, 'di ba, nagiging fear. Yun ay nagiging reason natin, tama? So alamin natin, kilalanin natin yung Supremacy International, kilalanin natin. I'm not good in selling. Ay, hindi man ako marunong magaling magbenta-benta, 'di ba? Kagaya ninyo, buti pa kayo magaling magbenta-benta, guys. Number one, 'di ba? Hindi rin kami magaling magbenta-benta. Pero magbabago ka pala kapag gusto mo ng pera. Gusto mong yumaman kasi wala pong yumaman na hindi niya inaral paano maging mayaman. Nilalakasan niya yung fear, yung ano niya, yung fear niya, ino-overcome niya. Nilalabanan niya. Buti pa nga tayo may upline tayo, nandyan siya para i-boost yung confident natin. Pero yung mga regular na mga entrepreneur, sarili nila, buntot nila, hila nila. So I'm not good in selling, mag-practice. 'Di ba parang ganito 'yan? Pag suswelduhan ka ng 100,000, example natin, hanap tayo dito ng lalaki. Oh, hanap tayo dito ng lalaki na ano, ha? May tatanungin lang ako para legit. Doon tayo sa barakong barako, si Sir Mike. Nandyan. Sir Michael, example, suswelduhan ka ng 100,000. Tatlong oras mo lang gagawin. Magla-live selling ka ng brat panty. Payag ka? 100,000. Ano, sir? Sa akin, ma'am, kung kailangan talaga ng pera, yes. 'Di ba? Payag ka kasi 3 hours lang 'yun. Magla-live selling ka lang, brat panty, magbebenta ka, 'di ba? Payag. So same din dito. Pag nakikita mo na ang laki pala ng paycheck mo, 'di ba? Gagaling ka magbenta. I-try mo lang, 'di ba? Sa umpisa si Sir Mike hindi naman marunong magbenta yan ng pantit bra eh. Pero pag pinakitaan na siya, o ito mo na pauna mo, 10,000, lalakas bigla loob niyan eh. Di ba? Nandiyan na yung camera. O ito, size. Hindi alam niya ni Sir Mike yung size, matututo bigla ng size yan. Tama? Kasi, whether we like it or not, pag naintindihan natin, bakit nagsabi si Sir Mike na pag kailangan niya ng pera? Yes. Kasi naiintindihan niya yung essence ng 100,000. Kung dito nakiintindihan mo yung essence ng 30,000 a day, 900,000 a month, maiintindihan mo na hindi wala palang sasabihin ka na hindi ako magaling magbenta. Uumpisahan ko lang. Kasi bakit? Kung mahiyain ka, wala akong ibang kilalang mas mahiyain maliban kay Saigil. Kapag nakilala mo si Saigil, grabing mahiyain. Pero ngayon ang kapal ng mukha na kasi bakit? Kumikita na 'di ba? In-overcome niya lang yung fear niya. Yung dating wala akong kilala, walang sasali sa akin. Yung dating isa lang ang pinapahanap ko, hindi lang isa hinahanap. Dalawa na hinahanap, tapos ayaw nang magpapigil, pahanap na ng hanap. Ngayon, nagkukusa na, sariling sikap siya. Inaaral niya paano mag-present. Dating mahiyain ha, kaso naintindihan niya kasi na si Supremacy International, ito yung magbibigay sa kanya ng malaking pera. Kaya yung hindi magaling mag-sell, 'di ba? Kaka-practice nila ng kaka-practice. Tignan ninyo, 'di ba? Mahintayin natin. Sa susunod siya na yung magpe-present. Tama? So, wag kang papayag na pag-iiwanan ka. Then, another reason mo, 'di ba? Yan. I'm not a good speaker and fear of public speaking. Wala pong pinanganak dito na makapal agad yung muka. Even ako. Yung first ko po na sharing, umiyak pa po ako nun. Tapos hindi ko alam paano ko mag-share. Pero paano lumakas yung loob ko? Paano na ako ganito? Bulol pa po ako niyan magsalita ha. Kaya paminsan mapapansin niyo, nagbubulol-bulol ako. Yan. Inaaraw-araw ko, nagpa-practice ako. Araw-araw, papresent ako niyan with excitement kahit ako lang mag-isa sa CR, liligo ka. Yan. Sabi nila, ba't ang puti-puti mo? Paano hindi ako puputi? Ang tagal ko magbabad ng sabon. Kasi sa CR di ba? Habang nagkukuskus ka ng CR, di ba yung mga nanay, ganyan ang trabaho. Habang naliligo, sinasabay ang paglinis.
'di ba? Sinasabay ko na rin yung presentation. O sinasabay ko na rin yung training. Kaya pag nakaharap na ako sa inyo, yan, okay na ako kasi hindi nyo alam na kapag practice ako. So, practice lang. Tapos, nandyan yung upline natin, kakampi natin yan eh. 'Di ba? Habang nagpa-practice ka, nandyan si upline makikinig sa'yo. So, yung unang presentation mo, sa kay upline ka tumingin para nawawala yung kaba ng dibdib mo, hanggang ma-overcome at ma-overcome mo na yan, na kahit sino ang iharap sa'yo, kayang-kaya mo nang kausapin. Lahat po nagsimula sa umpisa, hindi po lahat magaling. Pero magiging magaling ka lang pag sisimulan mo na. So it's up to you kung patatagalin mo or bibilisan mo. Nandyan si upline. Lapitan mo lang. Yan. Another is feeling the family. So natatakot kasi ako magi full time. Kasi baka mamaya inaasahan ako ng ano ko, ng pamilya ko, wala pala akong mabibigay. Ako guys, ano lang ako, may isa akong anak, ako lang mag-isa dito na nagtataguyod sa kanya. Buti ngayon may trabaho kasi ano eh, gastador eh, 'di ba? Sabi ko, ano to eh, so, numero unong gastorera. So lagi yan ang pumoto niya sa buhay, deserve ko to. Yan. So ano siya, yang marami siyang gusto. So sabi niya, "Mami, gusto ko ako naman ang bumili ng ganito ko. Gusto ko, Mami, ako naman bumili ng ganito ko." Sige. O kasi wala ka na namang ginagawa eh, di sige. O. So imagine ha, ang wala lang sa akin na hindi ko nabibigay sa anak ko yung mga Shopee-Shopee niya. Pero from food, 'di ba, sa lahat ng needs niya, ako pa rin yung provider. Wala po ako ibang hanap buhay, supremacy lang. Ito lang po yung hanap buhay ko. So bakit ganito? Tinanggal ko yung fear na baka magutom yung anak ko. Hindi, kasi ito yung gagawin ko para mas maging okay yung anak ko. That's why iba yung nagiging cheque ng walang fear sa may fear. Hanggang may takot ka, maliit talaga yung cheque mo. Kung gusto mong lumaki yung cheque mo, tanggalin mo lahat ng takot sa dibdib mo. Next, not finding fund. Ay, wala kasi akong panggalaw. Yan. Yang gusto ko sanang mag-supremacy, gusto ko sanang mag-full-time, kaso wala akong panggalaw. Guys, may panggalaw tayo. Hindi lang natin pinansin. 'Di ba may products tayo? Oh, benta mo. Pamasahe mo papuntang office, pang-load mo. Tama? 35% discount yan eh. Pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Example ako, nakakailang punta ako ng Cebu, own expense ko yan. Strong leg ko pa ang Cebu. Pero hindi ko sinasabi na wala akong pan. Ginagawan ko ng paraan magkapondo. Hindi dahil sa gusto ko magkapera, kundi gusto ko rin, 'di ba, yung mga taong nagtiwala sa akin, magkaroon din sila. Tama? So not finding a fund, hindi siya reason, 'di ba? Kailangan mo siyang i-overcome kung gusto mo talagang maging successful dito. Wala 'yan. Kayang-kaya mong gawan 'yan ng paraan. 'Yan. 'Yan. Sabi ni Ma'am Marisa, tama. Another, I'm shy. Yan, ito na tayo. Ay, mahiyain kasi ako. O, ulitin ko pa po ba? May mas mahiyain pa po ba dito kay Ma'am Saigil? Wala na ako malamang makikita. Si Saigil na talaga yung pinakamahiyain na nakilala namin. Pero ngayon, wala na. Kasi, kapag mahiyain tayo, i-plug in nyo sa grupo. O, kaibiganin nyo muna si Ma'am Marisa, yung apply ninyo, or sino yung may nakamalapit sa inyo, kaibiganin nyo. Isa-isahin yung kaibiganin yung mga tao. Yan. Ikaw naman na upline, alam mong mahiyain, ilapit mo dun sa mga tao. Pakilala mo hanggang mawala yung pagiging mahiyain. 'Di ba si Ma'am Saigil sa una nandun lang yan sa gilid. Ayaw lumapit. Ang laging sinasamahan si Sir Ismael lang kasi si Sir Ismael yung nag-present sa kanya. Oh, ako lang yata nag-closing noon, si Sir Ismael nag-present. Anong ginawa ko? Pinakilala ko kay Ma'am Marisa, kay Ma'am Joy, kung kani-kanino sa opisina. 'Di ba ngayon nawala yung pagiging mahiyain? Oh, ganon. Pag may mahiyain, kilalanin mo lang yung isa't isa para mawala yung pagiging mahiyain mo. So, being considered crazy. Ay, kasi sabi nila pag nagne-network, baliw daw. Kasi 'di ba na umuwi ka, baliw ka?
nung umuwi ka sa bahay. 'Di ba yung parang adik na adik ka? Eh, yung mga tao sa bahay mga kontrabida yan, eh. Paano ko nasabi, gusto mong mag-diet, magluluto ng masarap, 'di ba? Mga basag trip, yan. Oh, being considered crazy, 'di ba sasabihin kasi nila sira ulo ako, imagine ha, kababae kong tao gabi na ako umuuwi. Pamilyado ko gabi ako umuuwi. O tama pa ba 'yun? Oh, ikaw naman, may maganda kang trabaho, iniwanan mo dahil diyan. Oh, wala tayong pakialam sa sasabihin ng ibang tao kasi bakit 'pag mayaman na tayo, ang tanong naman yan nila, paano mo ginawa? Oh. Then another, what if I didn't make it? Sige, gagawin ko si supremacy. Paano kung hindi ako maging successful? Hindi ko magawa yung kagaya ng ginagawa nila. Kasi sila ano eh, anak kasi sila ng Diyos. Kanino kang anak? Di ba? So, papayag ka na pare-pareho tayo naglabas ng 15,000. Pero iba yung kita niya sa kita mo. Na sinabi naman sa'yo yung gagawin. So, kung ayaw mo mag-step up sa shell, na meron ka ngayon sa comfort zone mo, hindi mo talaga siya magagawa. May team ka, nandito yung team Gideon, sasamahan ka para hindi mo masabi sa sarili mo na baka hindi ko kaya. Kaya mo yan. Matigas lang yung ulo mo, 'di ba? Kayang-kaya mo yan, promise. Kasi nakaya mo nga nag-pay in eh. Meron pa dito nag-pay in, tinutukan ng barel. Magpi-pay in ka hindi. O kaya tinutukan ng kutsilyo, sasaksakin kita pag di ka nag-pay in. 'Di ba wala naman? Lahat naman dito nag-pay in. Kusa. Na oo, nakulitan. Pero kusa. Kasi bakit? Alam mo sa sarili mo, kahit 1% kaya mo. Dagdagan mo yung 1% ng 2%. Next naman na araw, dagdagan mo ng times 2 mo, 4%. So third day, fourth day mo, dagdagan times 2 mo ulit, 8%. Hindi mo namamalayan 100% kaya mo pala. Dagdagan mo lang, i-overcome mo lang yung mga fears mo. Okay? Natututo po ba? Patay po ng learning kung natututo po tayo. Yan. Number 3, living the life of what? Anong meron sa'yo pag ginawa mo? Si Supremacy International. Become your own boss. Darating yung time kasi ang networking, hindi to sa sinabi na, oh, kapag supremacy ka, you are the boss of your own, of your own time. Hindi ho ganun ha. Sa umpisa, maging empleyado ka muna ng sarili mong negosyo. Kasi ang networking may 3 stage. Number 1 is planting stage. Ito tayo ngayon. Nagtatanim tayo na nagtatanim. Tama? Tanim lang tayo ng tanim. Tapos may na-harvest tayo, tanim na naman. So in short, huwag kang papayag na wala ka pa ring direct. Kahit nandyan na yung dinoduplicate mo, mag-direct ka pa rin. Alam mo ang pinakamasarap sa downline? Nale-leverage ka. Nandyan yung upline mo, nandyan pa yung sarili mo. Si upline, ganun din. Nale-leverage sa downline. Tama, gamitin mo yung upline mo. Paturo ka talaga lagi, papresent ka, di ba? Yan. So, number 1, planting stage. Number 2, keeping stage. So, mga bandang July, nasa keeping stage na tayo niyan. So, sino yung mga keeping stage? Yan, si Sir Rael, si Sir Ismael, mga keeping stage ko na yan sila. So, yung iba, planting stage. And darating yung time number 3 sa stage, harvest stage. So, yung harvest stage, yan na si Sir Bon. Kahit matulog yan buong araw, kikita yan ng malaki. Kaya, become your own boss. Imagine ha, 3 years mahigit doing Supremacy International. Nakita niyo yung cheque ni Sir Bon? 10 million. Anong ginawa ni Sir Bon? Inaral niya lang si Supremacy, nagpakasipag siya, wala siyang pakialam sa fear, wala siyang pakialam sa mga sasabihin ng mga tao. Nag-back to basics si Sir Bon. Ano si Sir Bon ngayon? Imagine ha, galing sa kung saan kami network company, piniplex yung Montero. Oh, second hand. Hindi pa fully paid. Samantalang si Upbon, may Montero. Fully paid. Brand new. Na hindi nga piniplex kasi nararamdaman natin may kita.
So dito may kita talaga tayo. So kailangan lang natin magkita-kita palagi. Pag may training, huwag kang papayag na wala ka. Kasi pag wala ka, downline mo wala din. At huwag kang papayag yung downline mo, wala din. Dapat nandyan din yung downline mo. Yan. Another, multiply your time. Anong meron pag ginawa mo, magiging successful ka sa Supremacy? Ginawa mo si Supremacy International? Kinalimutan mo yung mga fears mo? Namumultiply mo yung time mo. Example, ako, meron akong 24 hours. Lahat tayo may 24 hours. Hindi ko kakayanin na yung meeting kahapon ng Cebu, nandun ako. Pero kusang nag-meeting ang Cebu. Kusang, nagkumbaga, kagaya tayo ngayon. Nagmumultiply si Apbon sa atin. Habang si Apbon nandoon sa Isabela, lahat ng team niya, kanya-kanyang system day. So, hindi na si Apbon ang nagtitraining. 'Di ba? Mamumultiply mo yung time mo. So, kung may nauna, ang future natin si Apbon, gayahin lang natin yung ginagawa niya. So, bakit ako ganito ka-eager? Kasi, gusto ko rin maging kagaya ni Apbon. Imagine 3 years, 10 milyon. 'Di ba yung unang taon ni Apbon, wala pa siya 1 milyon. Pero nung na-hit niya yung una niyang 1 milyon, ang bilis na pasok ng mga milyon niya. Dede-diretso na. Ang pinakamahirap kitain yung unang 1 milyon mo lang. Pag kinita mo na yan, sunod-sunod na yan. Example natin si Aptonet. Yan. Kilala niyo naman si Aptonet, di ba? Girlfriend ni Apbon. Um, kaka 3 million club niya lang nung February. So, kung 3 taon na, 3 million club ng February, pero ngayon malapit na siya mag 5 million. February, March, April, 2 buwan pa lang naka 3.6 million na siya kagad. So, imagine ha, kasi nagmo-multiply na yung time. Ito yung meron sa'yo kapag kinalimutan mo yung fear mo. Kapag tinanggal mo lahat ng sinabi ko sa'yo, nag-focus ka dito, ito yung magiging buhay mo. Ito yung living mo. Ito yung kumbaga mabuhay ka. Ito yung magiging buhay mo. Ikaw yung boss, namumultiply mo yung time mo. Gawin mo man siya ng part-time or full-time, 'di ba? Imagine ha, yes, part-time ka, pero full-time attitude, kaya mong lumaban. Ma'am Grace Aurelio, top 1 January. Naging speaker natin na nakaraang linggo. Yung 9 Deadly Pitfalls. Part-time, master teacher. Pero, Millionaires Club ni Supremacy. Mamaya, full-time ka nga, pero part-time attitude, matatagalan ka. Dapat pag full-time ka, full-time din yung attitude mo. Ibig sabihin, pag gising mo, para kang empleyado. Hahanapin mo, hindi ka papayag na wala kang resulta, wala kang nagawa. Kasi bakit? Kapag wala kang nagawa, ikaw rin yung boss eh. Pagalitan mo yung sarili mo. Oh, Michelle, bakit wala kang ginawa ngayong araw? 'Di ba imagine mo kung 1 buwan wala kang production, full-time ka, wala ka ng trabaho. 'Di ba hindi ka papayag? So dapat full-time din yung attitude mo. So pag full-time ka, pinakamahina mong kausap sa loob ng isang araw, 5. Pag part-time ka, pinakamahina mong kausap sa isang araw, 2. Dapat nagagawa mo yun. Yan, para yung result, nandyan. Next, have portable business. Ito yung meron ka kapag ginawa mo si Supremacy International. Imagine ha, meron kang kasa. Wala kang naglabas ng milyon, pero yung negosyo mo parang kasa. Nag-post ka lang sa Facebook, hanap ka lang ng gustong magkamotor, wala kang binabayarang renta, kahit pumunta ka man ng abroad, may kasa ka. Oh, meron kang franchising business. Ikaw yung franchisor. 'Di ba yung mayaman yung iba kasi nagpapa-franchise? Imagine ikaw na yung nagpapa-franchise. Dala-dala mo. Samantalang pag nasa bahay ka, meron kang tindahan, pumunta ka ng mall, dala mo ba yung negosyo mo? Hindi. Ano, dadalhin mo yung tindahan mo sa mall? 'Di ba hindi? Ito kahit saan ka mapunta, nasa CR ka, may negosyo ka. Another, ito yung pinakagusto ko lahat. Bakit ginagawa ko si Supremacy International? Enjoy time freedom. Darating yung time, gigising ka kung kailan mo gustong magising. Matutulog ka kailan mo gustong matulog. 4 years, 5 years from now, diyan yung buhay mo.
Overcome mo lang yung fear. And experience exponential income. Imagine, sinong magsasabi? Isang 30 years old, upborn, dating um, waiter sa Max, nagkakalahating milyon sa loob ng isang buwan. 'Di ba? Kinangker niya lang yung fear niya. Hindi naman siya magaling magsalita eh, dati. Inaral niya lang rin. So, ganun yung magiging buhay natin dito. Pag may nauna, may susunod. At tayo na yung susunod. So, patype naman po, I'm next. I'm next. Yan. Ano na natin yan? I-claim. So, number 4, attitude. Ang kailangan nating attitude para ma-overcome natin, di ba, yung difficulties towards success, is kailangan natin ng good learning attitude. Iba ang nakikinig sa iniintindi. Baka mamaya, nagsasalita yung upline mo sa'yo, nakikinig ka lang. Pero hindi mo iniintindi. Wala pa rin. Di ba? So, paano malalaman na meron kang good learning and learning attitude kapag naa-apply mo? I-apply, type apply. Di ba? Para malaman mo na meron kang good learning attitude kapag naa-apply mo yung sinasabi sa'yo ng upline mo. Yun, meron kang GLA. Next, gratitude. Ito yung sabi sa akin ng grand mentor ko. Michelle, hindi lahat ng downline tututukan mo. Hindi lahat ng downline tuturuan mo. Mamimili ka lang ng downline na tuturuan mo. Sila yung may gratitude. Kasi sila yung tao na masarap tulungan. Pag ingratitude ang tuturuan mo, pahihirapan ka lang yan. Maghanap ka ng mga taong may gratitude. Sila yung tutukan mo. Sila yung makaka-appreciate ng time mo. Doon ka tumutok. Kaya kailangan meron tayong gratitude. 'Di ba? Example sa akin. Kung resulta dati, mas may resulta ako kay Apbon. Professional, accountant ako. Tawag nito, yung okay ako. Pero pagdating sa yes upline, sa gratitude, siguro naramdaman nyo yan sa akin kay Apbon. Kailangan yung gratitude nandiyan. Small things. Example, ito yung nangyari. Ite-turn mo siya into positive. Example, nasulutan ka. Ay, sige lang, okay lang yan. Ibig sabihin, hindi akin yan. So, thank you. Kasi bakit magigisakit ko lang sa ulo yan eh. Gratitude. Yan. Another, ito nga, having the attitude of gratitude and be positive. So, it's not what happens to you, but how it occurred to you that matters. Always be positive. Kagaya na sinabi ko kanina, di ba? Pag may nangyari, ay, hindi para sa akin yan. Pay in na sana. Ay, kaya hindi nag-pay in yan kasi magiging sakit sa ulo ko lang yan. Iti-turn mo ang negative into positive. Kapag ganyan ang attitude mo, hindi ka matatalo sa industriya na to. Panalong-panalo ka. So always, ang attitude guys ha, kailangan natin ng GLA, gratitude mindset, attitude of gratitude, and always be positive. Next, your belief system. 'Di ba? Belief system kanino? Sa company. 'Di ba tinanggalan na natin yung doubt? This time, 101% belief system sa company. Patype, I love supremacy. Belief system sa company, 101%. Payayamanin tayo ng company. Guys, pag magsasabi sila, ay magsasarado si Supremacy, Diyos ko, bago magsarado si Supremacy, mayaman na tayong lahat. 'Di ba? Malayo pa yung magsasarado yan. At saka imposible kasi nag-i-innovative yung company natin. May future plan. Nagsasarado ang isang company pag walang future. That's why, 'di ba, vision, mission, pag kick-off sa mga naka-attend ng kick-off,
Baliw ka kasi bakit ramdam na ramdam mo may papupuntahan yung company. Kaya sa anniversary, July 19 guys, huwag kang papayag wala ka. Iba pag nandun ka sa anniversary, dun maa-appreciate na hala, thank you ako, nasa Supremacy International ako. Yan. Products, belief system sa produkto natin. Guys, Ashitaba, kada gigising ako sa umaga dati, masakit ulo ko. Buti na lang kinento ni Ma'am Shilu, partner ni Sir Darwin. Di naki-Ashitaba na rin ako. Yun, nagigising na ako ng walang patig at nagigising na rin ako na hindi masakit yung ulo ko. Dati hindi ako kumikilos pag hindi nakainom ng kape, parang kape ang bumubuhay sa akin. Ngayon hindi na, Ashitaba. Yung kape, merienda na lang. Di ba? So, belief system sa products natin. Yung products natin, world class, Japan technology. Alam naman natin yan, basta Japan technology. World class. Tama, hindi tayo mapapahiya. Pabango, mabango. Belief system, wag mo sabihing mahal. Mura yan. Kasi bakit? Imagine, kaysa mag-metformin ka, kaysa uminom ka ng lasartan ba yan? 'Di ba? Ito 60 pesos pag member ka. Mas mura is 60 pesos isang sachet, hindi mahal. Walang mahal sa produkto natin. Lahat 'yan mura. Kaya ka namamahalan kasi wala kang belief system. Dapat belief system mo 101%. Another, sa sponsor mo. Belief system kay upline. Yan ha. Pag nagduda ka sa upline mo, katapusan mo na yan. Kaya pag ano yung sinabi na upline mo, yes ka kagad. Huwag ka na magtanong bakit up. Oh, yes ka kagad. Kasi kapag marami ka pang tanong sa upline mo, promise ang tagal-tagal mo pa niyan. Oh. Lagi ka lang pag sinabi niya na ganito, yes, upline ka na kagad. Belief system. Another, sa downline. Belief system sa downline. Example, meron kang pipresentahan, meron kang client. Downline mo papresentahan mo, wag ikaw. Ay, ako na lang magpipresent up para sure pay in. Pag downline ko kasi, hindi yan magpipay in eh. No. Papresentanin mo yung downline mo. Kasi, ang importante sa atin, makakreate ng maraming speaker kaysa sa maraming pay-ins. Kasi yung speaker na yan, magbibigay sa'yo yan ng maraming pay-in. Kaya pag may guest ka, ikaw ang sasalo as a closer. Ipapresent ko talaga yan sa downline mo. Unless bago pa. Kasi I do, meron kasi tinatawag tayo na I do, gagawin ko, downline, you watch. Ha, para makita niya paano gagawin. And then, you do, sige, downline gawin mo, titignan ko. Ha, belief system. Siyempre, belief system sa crossline. So, I'm happy at saka proud sa Team Alpha Gideon. Hindi ko nararamdaman ang crosslining. Pamilya tayo dito. Yan, bigyan naman natin ng maraming virtual heart ang Team Alpha Gideon. So, belief system sa crossline natin. 'Di ba? Na yung crossline natin, nandyan talaga para sa atin. Then, yourself. Sinong maniniwala sa'yo kung ayaw mong maniwala sa sarili mo? Paniwalaan mo muna yung sarili mo para may maniwala rin sa yung iba. Okay guys? So tiwala mo yung sarili mo, kaya mo to. Adya, 'di ba? Sigaw tayo adya. Yan, pa-type adya. Yan, kaya mo yan. Kung kaya nila, kaya ko din. Nagawa nila, magagawa ko din. So kaya natin yan. So belief system sa sarili mo. Another, sa divine connection. Ibig sabihin, kay God. 'Di ba? Belief system sa ating Creator. So paggising natin, pray tayo kay Lord. Lord, gabayan mo kami sa araw na to, na sana maging productive yung day ko. Lagi lang tayo manghihingi sa Kanya, 'di ba? Ng blessings. Pag binigay yung blessings, thank you Lord, thank you. Yan, ito yung naging production ko. O gawin natin buong araw mo nag-negative. Lord, thank you, binigyan mo ako ng mga failures, ng mga objection, kasi mas tumatatag ako. 'Di ba? Always believe system. Yan. And your commitment. Dito, magbe-base ang lahat sa commitment mo. There are 3 levels of commitment in doing your business. Number 1, I'll try. Pag ang sagot mo, sige, try ko lang. Yung negosyo mo, huwag kang mag-expect na malaki ang cheque mo. Kasi kung I'll try din yan. Para yung sa trabaho.
Kapag I'll try, hindi ka mapopromote. 'Di ba? Yan lang ka talaga. Pag sinabi mo namang, "Ah, sige up, I do my best." Paano kung yung best mo wasn't good enough? 'Di ba? Dapat, I do whatever it takes. Pag sinabi ni apply invite, I do whatever it takes, mag-i-invite ako. Pag sinabing training, drop everything, te-training talaga ako. Hindi po pwedeng wala ako sa training. Guys, pag pumapayag ka na nawawala ka sa training, promise, malayo ka pa. Instead, sana may potential ka, nawawala yung potential kasi pumapayag ka na wala ka sa training. Paano kung training na yun pala yung magpapalaki sa'yo? Yun na pala yung words na kailangan mo para mas ma-motivate ka. Kaso tinamad ka. Kaso marami kang rason. Pag training, drop everything. Ibigay mo yung oras mo sa training talaga. 'Di ba? Lagyan mo talaga siya ng oras. Then, number 7, overcoming discouragement. 'Di ba? Never dwell on negative thoughts. 'Di ba? Pag negative ka, example, may dumaan na pusa, kulay itim. Ay, hindi na ako tutuloy sa office app. Ikaw na lang mag-asikaso ng PN ko kasi malas. Oh. Sa tingin mo, yung pusa, hindi ba minalas nung dumaan ka din sa kanya? 'Di ba? So, no, do not dwell on negative thoughts. Pag nakakaramdam ka ng negative, 'di ba? Change ka na kaagad into positive. Parang ganito 'yan. Nagising ka one day, pakiramdam mo malas ka. Parang ang malas ko today. 'Di ba nararamdaman 'yan, lahat naka-experience 'yan eh. Nagising ka na parang malas ka. Ang gawin mo, 'di ba, dinivert mo. Minsan nga sinasabi pa nga nila eh, malas adtog silingan. 'Di ba? Uy, malas, hawa diri adto kag silingan. Pumunta ka daw sa kapitbahay. Umalis ka daw malas, pumunta ka sa kapitbahay. 'Di ba? Natin, inaalis natin yung mga negative thoughts. Pag may mga negative thoughts tayo, erase agad. Pwede mo sabihin nakakaramdam ka ng negative thoughts. Erase. O, 'di ba? Positive lang, positive lang. Yan. Another, stay away from toxic people. Yung lagi na lang ma-issue, lagi na lang ano, yung negative, lagi na lang yun ang topic. Stay away sa mga toxic na people. Ang lagi natin is paano ka ma-overcome mo yung discouragement mo, paano ka manggigil, paano mo magagawa yung pangarap mo. Kapag may lumapit sa'yo, tapos puro negative yung sinasabi, busy ka na kagad, wag mo na siyang pansinin. Kasi, baka in-entertain mo siya, nung in-entertain mo siya, instead na nakita mo sana yung agila mo, hindi mo makikita kasi in-entertain mo siya. Ang pinaka-focus mo, hanapin mo yung agila mo. Kaya stay away. So don't read, watch, or listen to anything that will make you down. 'Di ba? So kapag mga radyo, balita, TikTok, 'di ba, na alam mo naman na mami ka na down, wag ka nang magbasa, wag ka nang manood. So kung may babasahin ka man, yung something na mag-a-uplift yung spirit mo para makuha mo yung pangarap mo, may papanoorin ka man, yung mamomotivate ka. Ganun rin pag nakinig ka, may pinakikinggan ka, yung mamomotivate ka. Sabi nga ng ibang mga, alam mo yung tinanong ko yung mga resultadong mga networker, ano yung ginagawa nila paggising sa umaga? Nagpapa-sounds na sila, yung sounds nila, yung nakakagising ng dugo. Para marami na silang nagawa at maaga pa nasa opisina na sila. Kapag mabigat yung pakiramdam mo, mabigat rin ang mga tao sa paligid. Kaya kailangan masaya ka palagi, positive always. Tanggalin mo yung negative thoughts. Ito siya guys ha, sometimes ako may family problem din ako. May problema rin ako sa kumbaga, may problema rin ako personal. Pero pag magkakasama yung mga downlines, kasama ko downlines ko, hindi ko pinaparamdam sa kanila yung personal kong problema. Kasi maapektuhan ko sila eh. 'Di ba? Pag may mga personal tayong problema, kausapin mo si upline, tapos after niyan, balik ka na ulit sa pagiging positive. Sabi ko nga, pwedeng magdrama, pero bawal maging emosyonal. Magdrama ka, 5 minutes after niyan, balik ka na kagad sa pangarap mo. Yan. Another. Ito nga sabi ko, learn to how to stay
positive. Yan, positive lang tayo palagi. Number 8, yun, number 8 na. 'Di ba? Sustain your eagerness, excitement, and energy. Ito yung sinasabi ko, guys. 'Di ba? Example tong picture. Ang tagal-tagal ko na, wala pa rin akong resulta. Bakit sila nakikita ko na yung bunga, yung puno, ako wala pa? Kasi, baka yung sa'yo, mas matindi yung foundation. 'Di ba? Mas matindi yung nangyayari sa ilalim. Kasi pag yan namunga, mas marami yan. So, dapat eagerness ka, gigil ka lang palagi, excited ka, at saka energy, yung energy mo laging, parang alam mo yung parang kang addict, nakainom ka lagi ng Cobra, ng Sting, di ba? Imaginein mo, Supreme Fit ang iniinom mo, tapos nandun ka sa opisina, nakaganon ka. Yung upo mo hindi pa maayos. Ayusin yung upo. Yan. Tapos lagi ka nakasmile. Practicein mo yung smile dun sa salamin ha. Baka yung smile mo para kang ano, sindikato o kaya hold-upper o kaya rapist o kaya ano, yung alam mo yung bugaw, tama? So, dapat yung smile mo, pinapractice mo, yung gwapong-gwapo ka, gandang-ganda ka, yan, practice. So, always sustain your eagerness, excitement, and energy. Kasi imagine mo, magpipresent ka, lalamya-lamya ka, di yung magpipresent, ikaw na lang dyan, o ito si Supremacy International, ano siya, 2019, nung na-launch siya, dito, hanap ka lang ng dalawa, magkakamotor ka, o di ba inantok? Instead magpipay in. Pero pag ikaw, adik na, ito si Supremacy International, imagine sir, dalawa lang. O meron ka ng motor, sa tingin mo yun, nakaganon yun, nakikinig talaga sa'yo. Pay in, pay in yun. Kasi alam niya sa sarili niya eh. Nararamdaman niya, ikaw gigil na gigil ka, at ramdam na ramdam niya, matutulungan mo siya. Kasi pag mabigat yung sitwasyon mo, nararamdaman nila yan, hindi sila sasali. Maganda sana, kaso ayaw sumali kasi parang mabigat. Pagaanin mo yung energy. 'Di ba? Inhale, exhale ka. 'Di ba? Inhale. Oh, 'di ba? Kunyari hindi scripted, masaya ako, 'di ba? Oh, 'yan dapat lagi energy mo, 'di ba? Bakit si Up Eugene, pansinin mo ha. Ang daming mga resultado sa ilalim niya kasi very energetic. Sa tingin mo perfect ba ang Alpha Builders? Hindi. Pero bakit ganun sila? Kasi very energetic. Kailangan energetic ka para kang pinalanlan ng ano, isang boteng tiki-tiki ng nanay mo nung bata ka. Parang pinapapak sa'yo yung isang dosenang Milo palagi. Kailangan ano ka, kiti-kiti, energetic ka. Yan. And what we feed grows, what we starve dies. So kung ano yung pinifeed natin sa sarili natin, hindi ko to kaya, yun ang mangyayari sa'yo. Yun ang mga ano sa'yo. Pero pag sinabi mo, kaya ko to, excited ako, yun rin yung mag-grow sa'yo. Yan. So, number 9, develop your skills fast. Ito yung sinabi ko nung sa system day natin. Attend all our online trainings. Pati pag nagsisimula ka, umattend ka sa lahat ng ano natin, ng yung presentation ng franchise at saka ng motor. Huwag kang papayag na wala ka. I-alarm mo yung cellphone mo 5 minutes bago mag-start para makuha mo yung technique kasi kada pinakikinggan mo yan, para yung tugtog. Pag lagi mo pinakikinggan, name-memorize mo. Pati adlib. Pakinggan mo yan palagi. So, attend ka always. Another, treat it like a course. Bachelor of Science, di ba? In Millionaire, major in, tawag nito, um, nakalimutan ko itong NB. Yan. So, treat mo yung ano natin, yung course natin as Bachelor of Science in millionaire, major in billionairing. Di ba? Imagine mo ha. Ititreat mo siya. Hindi ito basta lang sa attend ka. Ititreat mo yung sarili mo na uma-attend ka ng course, paano maging mayaman. Then, develop your skills ng prospecting. Ito yung natawag nating prospect as you go. Lahat ng makakasama mo, smile ka. Prospectin mo. Nag-grocery ka, paunahin mo. Ma'am, una ka na ma'am. Baka nagmamadali ka. O tas, diba, parang feeling niya may utang na loob na siya.
Taga saan ka pala, ma'am? Pero bago mo pa unahin, yung wag na kagad siya dun sa kaha, ha? Yung medyo mahaba pila. Kung gusto mo mag-prospect dun ka sa mahaba pila. O tas pila ka dun. Yung nasa harapan mo, chika-chikahin mo. 'Di ba? Matagal ka na dito. Dito ka talaga nag-grocery. Ah, hindi. Ganyan-ganyan. Taga saan ka pala? Oh, taga ano ako? Ah, kahit hindi ka pa nakapunta sa lugar na yun. Ah, 'di ba so ano yan? Sa may Cebu, 'di ba parang ano yan eh, sa ganyan-ganyan, magsasalita yan. Oh, okay lang friend tayo sa Facebook, hindi mo siya kailangan rekrutin agad. Makuha mo lang yung Facebook account niya or contact number niya. Sapat-sapat na yun. Makipag-prospect ka muna. Iba yung prospecting sa invitation. Ha? Example, sumakay ka ng jeep. Oh, chika-chika kayo. Tabi. Ah, sabi mo, tanungin mo, magkano pa masahe papuntang ganyan kahit alam mo? O, sasabihin niyan sa'yo, ganito. Ah, saan ka pala ano? Kasi sa ano ko bababa eh, sa Park Mall. Ikaw saan ka bababa? Sa ganyan siya. Ah, ano palang ginagawa mo sa buhay? Yung ano, hindi kailangan maging pulis. Pala kaibigan na tayo mga Pilipino. I-develop mo lang. Nagagawa mo na yan. 'Di ba? Gawin mo lang. So, develop your skills fast. Inviting. Ito na. Ang inviting, iba sa paglatag ng marketing plan. Pag nag invite ka, ibig sabihin nun, wala kang sinasabi about sa marketing plan. Baka mamaya nag invite ka. Gusto mo magkamotor? Paano yan? Hanap ka lang ng dalawa. Attend ka ng seminar. Paano pa na-attend ng Zoom? Sinabi mo na yung dalawa. Nagbigay ka na ng marketing plan. Oh, 'di ba? Gusto mo ng, ay, how? Paano yung motor? Sinagot mo ng, hingi mo details. Paano ba yan? Sige, i-ano kita ha. I-process kagad natin yung motor mo, ipasok kita sa ano, sa Zoom seminar. Paano ba kasi yan? Doon dinidiscuss lahat para mas maintindihan. Ay, busy pa kasi ako. Kailan ka hindi busy? 'Di ba? Hindi yung maglalatag ka. Kasi pag sinabi mo na, ay 15,000 lang to, may motor ka, brand new, hanap ka lang dalawa, wala ka nang intindihin. So, hindi na siya a-attend kasi alam niya na eh. Hindi mo na-explain tuloy ng maayos. Paano kung agila mo na sana yun? Kaso hindi lang siya na-explain ng maayos kasi binigla mo. Ibigay mo sa kanya yung process na nararapat para sa kanya kagaya ng ginawa sa'yo. Papuntahin mo ng opisina, pag malapit lang, paatinin mo ng Zoom, hayaan nyo kami ang mag-explain. Okay? Ibigay natin yung tamang proseso para sa kanila. Huwag nating ipagdamot yung hinahanap nila na opportunity, nagkamali lang tayo ng approach. Kaya be responsible. Another, presenting the business quick, one-on-one or with the group. Yan, develop your skills fast. Kahit guest mo yan, pwede mong presentahan. Pero wag na wag kang magpe-present sa teritoryo niya. Pwede home party, pero may host. Pero kung pupunta ka doon at pepresentahan mo siya, wag na wag. Sayang oras mo. Meet halfway or papuntahin mo sila sa opisina. Ito yung pinaka-best way. Sa lahat na nandito ngayon, guys, pa-type ng 1 doon sa mga marunong nang mag-present at 2 sa mga hindi pa marunong mag-present. Yon, si Sir Darwin. Sir Darwin, paset ka ng schedule kay Sir Rael para maturuan ka. Yan, o 'di ba, ang dami na nagmarunong mag-present. Ma'am, ano, Ma'am Caswell, paset po kayo kay Sir Rael para maturuan. Ma'am Eva, yan, paset po kay Ma'am Joy. Bigyan nyo na, ano, pagurin nyo yung sponsor nyo. Huwag kayo papayag na nakatanggap siya ng 3,000 pesos, hindi ka naturuan mag-present. Kasama yan sa binayaran mo na matuto ka mag-present. Ayan na, kulitin mo, paturo present. Ang presentation, guys, ganito lang yan. Di ba may slide? Yung unang slide, panoorin mo dun sa presentation. Sige lang, bigyan nyo ako hanggang next week. Magbibigay ako ng Bisaya na presentation sa mga taga Cebu. Kasi Tagalog yung kay Apbon eh. Yan. Um, tawag nito,
Unang slide muna, memorizein mo yung unang slide. Tapos, saka pumasok ka sa second slide. Pagsamahin mo yung first slide, tsaka second slide. Pagkabisado mo na, punta ka sa third slide. Pagsamahin mo yung first, second, third slide. Hanggang di mo na mamalayan, lahat ng slide nagawa mo na. So, bigyan mo siya ng deadline. 'Di ba? Kailangan matuto ako mag-present ng motor 5 days. Lagyan mo ng deadline. Hindi po pwede yung hayaan mo lang. Dapat meron kang deadline. So, develop your skills fast. Another. So, what's your time frame? Ito na yung sinasabi ko. First week, sulat ka na sa notebook mo. Ano yung gusto mong mangyari sa first week? Ako nung nagsisimula ako, first week ko, kailangan matuto na ako mag-present. Meron akong dalawang invite. Meron akong dalawang invite kada araw. May 2 pay-ins ako sa loob ng 1 linggo. Sulat mo yan. In 3 months, ano yung gusto kong mangyari sa akin? Dapat marunong na ako mag-present ng motor, ng franchise, at saka marunong na ako mag-what's next. And meron na ako at least kahit 5 downlines na nandyan kasama ko na nagre-recruit na rin. Dapat may time frame ka. Alam mo yung mangyayari. 1 to 2 years. 1 year, marami na mga sa 100 na ang Alpha-Gijun. Nailabas ko na yung meron akong savings na kahit ating 500,000. O in 3 years, may sasakyan ako, 'di ba? May ganito akong savings. Lagay mo yung frame mo. Tapos nakalagay yun, idikit mo sa pintuan or kay sa taas ng mo para na mo monitor ka araw-araw ano yung deadline mo. So, watch your time frame. Think long term. Ako, ang long term ko sa Supremacy, retirement fund. Yan yung ituturo ko sa inyo next week, paano magkaroon ng sustainable retirement fund. Yan. So, what's your time frame again, guys, ha? Again, last, Judas Hat. Kilala niyo si Judas? Patype ng yes na nakakakilala kay Judas. Patype ng no kung hindi nyo kilala si Judas. Kasi kukwento ko yung buhay ni Judas para makilala. So, sabi ni Sir Lawrence, kilala niyo daw si Judas. Si Sir Mike, si Judas yung 12 apostle ni Jesus. Yan. Si Sir Rael, yes. Si Ma'am Marisa, nasan yung iba? Di ba si Ma'am Eva, yes. Ipakilala ko sa iyo, Kuya Mike. Si Sir Lawrence, ipakilala mo si Judas. Yan. Last. So, lahat kilala si Judas. Except kay Sir Mike. Okay na, si Sir Lawrence na daw magpapakilala kay Judas. Di ba si Judas, di ba siya yung 12 apostle ni nakanulo kay Jesus. Judas, yan, may message. Yes, si Ma'am Marisa. Yan. Ayaw magano ng ano ko ha. Si Judas, naniniwala kayo, meron siyang the best pastor. Patype ng yes na naniniwala na si Judas, merong the best pastor. Di ba si Jesus yan? Type yes. Yan, sabi ni Ma'am Marisa, yes. Yun. Yan, sino pa? Yan. Sabi ni Ma'am Cheska, yes. Si Sir Mike, si Sir Rael. Si Judas, may best leader. Naniniwala kayo? Pa-type ng yes kung naniniwala kayo na si Judas, meron siyang best na leader. Kasi si Jesus yung leader niya eh. Sabi ni Ma'am Maria Lucia Caswell, yes. Sabi ni Ma'am Cheska ulit, yes. Si Sir Rael, yes. Si Judas, si Sir Lawrence, yes. Si Judas, may best advisor. Tama? Naniniwala po ba kayo? Pwede mag-no ha kung hindi kayo naniniwala. Di ba? Si Judas, meron siyang the best advisor. Si Jesus. Tama? Sabi ni Ma'am Marisa ulit, yes. Si Judas, may the best counselor. Yun nagpapagaan ng loob niya, nasasabihan niya, kasama niya, tama? Lahat yan meron si Judas. Sa katayuan,
ng mahal nating Husokristo. Tama? Pero, nag-failed pa rin siya. Yet, he failed. Why? The problem is not the leadership or the church you go to. Ibig sabihin, kahit anong gawing turo sa'yo, magkaroon ka man ng best pastor, leader, advisor, counselor, mentor, mag-failed ka pa rin. Hindi problema ang leadership or yung church or pinanggalingan mo or yung environment kung nasaan ka ngayon. Hindi yan ang reason ba't ka mag-failed. Sabi ni Ma'am Marisa, yung self daw ang reason bakit mag-failed. Ibig sabihin, if your attitude or character doesn't change on your heart doesn't transform, ibig sabihin, sinabi na ilang beses na para magkaroon ka ng resulta, kailangan mong baguhin yung attitude mo, baguhin mo yung character mo, kailangan mag-adapt ka, mabilis kang maka-adapt sa changes, 'di ba? Pero pag wala kang kumbaga ayaw mong magbago, yung puso mo nagre-resist, ayaw mo talaga matuto, you will always be the same. So, kahit anong gawin namin dito, magfi-field ka. Ibig sabihin, ikaw pa rin talaga yung may sagot para maging successful ka dito sa Supremacy International. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Natuto po ba lahat-lahat? So, ibig sabihin guys, no? Attitude plus skills equals success. Kahit gaano ka ka-skillsful, ang galing mo, pero palpak ka sa attitude, hindi ka pa rin magiging successful. So, ibig sabihin, ayusin muna natin yung attitude natin, di ba? Ang skills na tututunan para maging successful tayo. So, kanina na topic natin yung mga attitude. Ibig sabihin, kailangan lang nating i-adapt, kailangan lang nating tanggapin para hindi tayo maging si Judas. Para bigla natakot, no? Yung alam mo yun, ay kaya yan kasi, hindi naging successful kasi Judas kasi yan. Napakasalbahin, no? O yun. So, yun lang guys. Sana marami po kayo natutunan. Okay lang ba si Judas? Marami po ba natutunan kay Judas? Grabe tawa ni Cheska. Kaya pag may matigas ang ulo, ay hayaan mo yan, Judas kasi yan. So, marami na matatakot sabihan ng Judas. Kaya babait na yung lahat. Ayan, matigas ulo niyan. Judas kasi yan. Yan, so okay lang guys. Picture muna tayo. Yan, selfie. Selfie muna tayo ha. So, wag matatakot masabihan ng Judas. Kaya dapat mag-adjust agad. Ayusin ang attitude para hindi masabihan na Judas kasi yan. Yan. So, okay lang. Bukas natin yung camera. Yun, kitang-kita natin ang kagandahan ni Ma'am Casuel. I miss you, Ma'am. Okay lang, open yung camera. Sa mga kolorum, huwag kayong mag-alala. Itatago natin yan. Yan. Marami pa natutunan. Pa-type naman ng yes kung marami natutunan. At sa mga gustong ulitin, pwede nating ulitin from the top. Si Sir Rael naman daw ang uulit. Yan. So, yan. Supremacy sign lang, guys. Yan, picture tayo. Sana ba yung print screen ko? So, 1, 2, 3, smile. Sandali, paano ba yun? Yun. 1, 2, 3, smile. Sandali. Yun. Yun, sasali lang. 1, 2, 3, smile. Sir Rael, ayaw niya magpicture sa akin. Okay sa'yo, Sir Rael? Ayaw eh. Nakalimutan ko, paano ba? Ikaw Okay daw, na Sir po. Rael. Ulit? Okay na po, okay na. Isa pa. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Smile. Isa pa.
1, 2, 3. Smile. Yan. Yan. Thank you guys. Pumayo po tayo at magpakarami at ayusin po natin para hindi po tayo masabihang hudas. Si Ma'am Maurice. Yes, ma'am. May mga gusto kayong sabihin? Thank you rin, Sir Mike. Yan, may mga gusto kayong sabihin. Guys, ay ito pala. Meron tayong napagmitingan sa may mga gusto lang. Starting ngayong araw, so starting siya bukas, Friday up to Thursday, sa mga gustong sumama, meron tayong pakulo. Yung walang pay-in, magbabayad ng 100. Tapos yung mga may pay-in, irarapol sa kanila yung napanalunan na pera. So, anong goal? Pagurin nyo yung apply nyo para may pay-in kayo. Para makuha natin yung 5,000. So, mag-message lang sa GC, ilalagay ko yung pangalan ng mga gustong sumali. Tapos, guys since isa naman tayong team, okay lang, yung meron tayong attendance check, pag wala ka sa training, magbabayad ka ng 10 piso. Para yung 10 piso, ibibigay rin natin doon sa mananalo na may pay-in. Okay lang sa inyo yon? So, ilalagay ko lang yan doon na magpapa-survey ako sa GC. Yung mga gusto, sila ang kasali. Sa mga ayaw, okay lang po. Huwag kayong mag-alala. Wala pong magbabago sa pagtingin namin sa inyo. Hindi po namin kayo sasabihang hudas. Huwag po kayo maglala. Wala po siyang judgmental. Di ba? So, maraming salamat, guys. Have a blessed night. And together, we will reign supreme. Thank you. Thank you. Thank you.